Bago tayo magsimula, shoutout muna para kay Nemisio Osorio. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. At dahil marami ding nagsasabi na magbigay ako ng free hoodie at t-shirt. Yes, meron tayong raffle para sa mga palaging nakasubaybay sa ating channel. Kung sinong merong top fan badge or yung palaging nagko-comment sa ating YouTube channel or Facebook page, automatic kasama na sila sa raffle ng t-shirt at hoodie. Kaya starting today, comment lang tayo ng hashtag ang Ninuno Raffle. Kung sino yung palagi kong nakikitang mag-comment, malaki ang chance niya na manalo sa December ng hoodie at t-shirt. Yung lamang GIP, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Isang maling kilos nyo lang. Hindi kayo papalampasin ng mga alaga ko. Kung ayaw niyong paglamayan kayo ng mga mahal niyo sa buhay, tigilan niyo ang pinsan ko at gawin niyo ang trabaho niyo. Wika ni Veron. Inakala ng binata na didinggin ng mga kalalakihan ang kanyang babala. Ngunit makalipas ang ilang araw ay muli na namang gumawa ng gulo ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, pisikal na pananakit ang ginawa ng pangkat nila Bosyo. Nagulat si Veron nang makitang may sugat sa kanang pisngi ang pinsan kaya kaagad niya itong pinuna. Hoy Pidong, anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka? At sinong may gawa sa'yo niyan? Tanong ni Veron at hindi naman makasagot si Pidong. Nang lumingon si Veron sa kinaroroonan ng pangkat ni Bosyo, nakita niyang nakatingin ng masama ang mga ito kay Pidong. Sabihin mo sa akin, sila ba yung may gawa niyan sa'yo? Muling tanong ni Veron. Ramdam ni Pidong ang panggigigil ng pinsan. Kaagad lumapit si Veron sa mga ito at walang pagdadalawang isip na sinuntok si Bosyo. Talagang hindi kayo nakinig sa babala ko. Wika ni Veron. Habang hinahatak ang damit ni Bosyo, lalapit pa sana ang isa sa mga kasamahan nito nang biglang ibaling ng binata ang tingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki dahil nag-iba ang kulay ng mata ni Veron. Demonyo ang taong to, Bosyo. Halika na, baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Wika ng isa sa mga kasamahan ni Bosyo. Akmang tatakbo na sana ito nang bigla siyang matumba sa kinakatayuan. Nagulat si Pidong dahil makamandag na ahas ang tumuklaw dito. Sa palagay niyo papalampasin ko pa yung ginawa niyo sa pinsan ko. Binalaan ko na kayo pero hindi pa rin kayo nakinig. Unti-unting nakakaramdam ng takot si Pidong sa pinsan. Halos hindi niya na ito kilala dahil tila biglang nagbago ang ugali ni Veron. Hindi makakilos ang mga kalalakihan dahil sa takot. Ang ilan sa kanila talagang naihipa sa pantalon. Kitang-kita din ang pamumutla ni Bosyo. Veron! Hindi na mauulit, Veron! Patawarin mo kami! Wika ni Bosyo. Nanginginig ito habang pilit na humingi ng tawad kay Veron. Sa kasamaang palad, buo na ang pasya ng binatang bigyan ng leksyon ang mga ito. Pasensya na, pero huli na para humingi ka ng kapatawaran. Simula sa araw na to, hinding-hindi mo na magagamit ang kamay at paa mo. Gagapang ka sa lupa para makarating sa isang lugar. Ito ang nararapat sa'yo. Dahil hindi mo naman ginagamit sa maayos na pamamaraan ang mga bahagi ng katawan mo. Mas makakabuting tanggalin na lang yan. Wika ni Veron. Sa isang iglap ay naramdaman ni Bosyo ang biglang panghihina ng katawan. Kasabay nito ang pakiramdam na tila hindi nakakabit ang kanyang kamay at paa sa katawan. Walang yaka, Veron. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo yung ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo to, tandaan mo yan! Wika ni Bosyo.
Isinumpa ni Beron ang binata bilang leksyon sa ginawang kalupitan sa pinsan, sa pag-aakalang nakakabuti ito para sa lahat. Ngunit dahil sa kaganapan, napilitang umalis sa minahan si Beron at Pidong. Tinutukan ng binata ang panggagamot. Naging maayos naman ang lahat sa loob ng ilang linggo. Hindi rin lubos akalain ni Beron na muling magtatagpo ang landas nila ni Bosyo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kasama itong isang lalaki. Habang nag-aayos ng mga kagamitan sa panggagamot, dumating si Pidong na humahangos. Oh, anong nangyari sa'yo? Parang hinahabol ka ng 10 aswang ah. Tanong ni Beron. Dali-daling pumunta sa kusina si Pidong upang uminom ng tubig. At pagbalik nito, agad niyang sinabi sa pinsan ang nangyari. May mga lalaki naghahanap sa'yo. Hindi ko alam pero nakakatakot yung mukha nila eh. At saka may suot silang medalyon eh. Parang mga antingero. Tugon ni Pidong. Biglang napatigil si Beron sa ginagawa at hinarap ang pinsan. At ang kinagulat pa ng binata nang sabihin ni Pidong na kasama ng mga kalalakihan si Bosyo. Alam ko kung bakit hinahanap nila ako. Maganda ka, Pidong. Dahil siguradong pupuntahan nila tayo dito. Muling wika ni Veron. Hindi nga nagkamali ang binata. Dahil sa kalagitnaan ng panggagamot ay may mga kalalakihang dumating. Kinumpirma ni Pidong na yun yung mga naghahanap sa kanya. Inabisuhan ni Veron ng kanyang ama na pauwiin ang ilang naiwang pasyente. Nagdahilan na lang itong napagod at kailangang magpahinga. Nang wala na ang mga tao, lumabas si Beron sa bakuran at nakita ang 4 na kalalakihan. Nakasuot ng mga medalyong gawa sa tanso. Sa ayos ng mga ito, napagtanto ni Beron na antingero nga ang mga karap ng sandaling iyon. Yan po, Manong. Siya po yung nangsumpa sa akin eh. Wika ni Bosyo. Nanooy nakaupo sa isang duyan na buhat-buhat ng 2 kalalakihan. Eto ba yung sinasabi mong babaylan? Akala ko pa naman matanda na. O ikaw, ang lakas ng loob mong isumpa ang kapatid ko. Sino ka ba sa palagay mo? Wika ng isang lalaki. Tinignan lang siya ni Beron nang walang reaksyon. Aba, Manong Onyok. Mukhang minamaliit ka talaga niya na. Mayabang po talaga yan eh. Pag-uudyok ni Bosyo. Akmang lalapit na sana ang lalaki kay Veron nang biglang magsalita ang binata. Isang hakbang mo pa papasok ng bakuran ko. Siguradong pagsisisihan mo ang gagawin mo. Babala ng binata ngunit hindi nakinig ang lalaki. Patuloy itong naglakad papasok ng bakuran, kaya walang nagawa ang binata kung hindi magtaas ng depensa. Napaatras ng bagya ang lalaki at nagtanong. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, bata? Siya nga pala, ako si Onyok. Kilala ko sa amin bilang isang batigang antigero. At kung hindi mo na itatanong, marami na akong napabagsak na mangkukulam sa aming bayan. At saka, hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Veron. Ang magaling na antingero hindi na kailangan pang magbuhat ng sariling bangko. At hayaan mong ibang tao ang magsabi ng mga bagay tungkol sa'yo. Bagaman mahinahon ang pagkakasabi ni Veron, ramdam ni Onyok ang galit nito. Hindi niya inaasahan ang susunod na gagawin ng binata. Maging si Pidong ay nagulat nang ilabas nito ang kanyang tungkod. Teka pinsan, wag mo nang patulan yung mga yan. Hayaan mo na lang sila. Wika ni Pidong. Nilingon na lang siya ni Beron at tinitigan ng masama. Nakalimutan mo bang nakatungtong sila sa loob ng bakuran natin? Kailangan ko lang ipagtanggol ang dome ko.
Kaya kung wala kang maitutulong, umatras ka. Pumunta ka sa ligtas na lugar. Tugon ni Beron. Agad namang napaatras si Pidong. Kakaibang kilabot ang naramdaman nito lalo na nang makita ang malaahas na mata ng pinsan. Muling ibinalik ng binata ang tingin sa kalaban. Maging ito ay napaatras nang mapansin ang kakaibang aura ni Veron. Hindi ko matukoy kung anong uri ka. Engkanto ka ba? Mambabarang, aswang o mangkukulam? Tanong ni Onyok. Wala itong ibang maramdaman maliban sa nag-uumapaw na enerhiya ng binata. Sa bawat paghakbang ni Beron, ay siya namang pag-atras ni Onyok. Hinawakan nito ang kanyang medalyon at akmang magbabato ng tigalpo. Ngunit agad itong naharangan ni Beron. Napatingin si Onyok sa mga kasamahan na naging hudyat ng pagsalakay ng mga ito. Sunod-sunod na tigalpo ang kanilang binitawan. Ngunit sadyang hindi nila magawang tablan ng kanilang dasal ang binatang babaylan. Magsasayang lang kayo ng lakas. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong umalis. Pero pinili nyo pa ding manatili. Wala na akong magagawa kung yan ang pasya nyo. Pero wag nyo ding asahang hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Wika ni Beron. Tuloy-tuloy lang sa pag-uusal ng mga dasal ang mga antingero. Ngunit nanatiling kalmado ang binatang babaylan. Nakaramdam ng pagkayamot si Onyok. Kaya nagpa siya itong sugurin si Beron gamit ang kanyang pisikal na lakas. Mabilis itong tumakbo papunta sa kinakatayuan ni Beron. Akmang susuntok na sana siya. Nang biglang maramdaman ang pagpulupot ng ahas sa kanyang binti. Napatingin siya kay Beron at nakitang nakatitig lang ito sa kanya. Itinaas ng binata ang hawak na tungkod at itinapat sa noo ni Onyok. Walang kahirap-hirap na napatalsik ni Beron ang kalaban. Pagkatapos nun ay ibinaling niya ang tingin sa mga kasamahan ni Onyok. Nagsipag-atrasan ang mga ito dahil nagawang talunin ni Beron ang pinakamalakas sa kanila. Hindi na itinuloy ni Beron ang pagsalakay sa mga ito. Salip ay nilapitan nito si Onyok na nooy papatayo pa lang. Nang mapansin nito si Beron, dali-dali itong bumangon at akmang tatakbo sana. Ngunit hindi nito magawang iakbang ang kanyang paa. Hindi ka makakali sa kinakatayuan mo hanggat hindi ka humingi ng tawad sa ginawa mong kalapastanganan. Wika ni Veron. Hindi nakapagsalita si Onyok dahil sa takot. Hindi niya lubos sa kalain na napakalakas nito. Hindi ko inaasahan ganito kakalakas. Pero pasensya ka na dahil hindi ako yung taong basta na lang aatras sa mga kagaya mo. Wika nito sabay labas ng patalim at unday ng saksak kay Beron. Ngunit hindi magawang tumama ng punyal dahil bigla itong nabitawan ni Onyok. Talaga namang hindi ka nakikinig ano? Sasabihin ko sa'yo, ni minsan hindi ko pa nagawang kumitil ng buhay gamit ang kakayahan ko. At ikaw pa lang ang pinakauna. Tugon ni Beron. Sabay dikit ng tungkod ng ahas sa dibdib ni Onyok. Biglang nangitim ang paligid ng tinamaan ng tungkod. Unti-unting kakainin ng kamandag ang laman mo hanggang sa tuluyang malusaw. Ito ang pinili mo, kaya panindigan mo. Wika ni Beron sabay lakad palayo. Tinignan ni Pidong si Onyok at kitang-kita nito ang paghihirap ng tao. Hindi nito akalaing magagawa ng pinsan niyang pumatay ng tao. Nang makalapit sa kanya si Beron, agad niya itong kinausap. Hindi na kita kilala, pinsan. Ang layo na ng pagkatao mo eh. Ibang-iba ka sa Beron na nakasama ko nung simula ng kabataan. Napatingin si Beron sa kanya. Hindi na ito nakapagsalita pa dahil kaagad na tumalikod si Pidong.
Hindi lubos maisip ni Beron na sasabihin ito sa kanya ng pinsan. Pagpasok sa tahanan ay nakasalubong niya ang ama. Alam mo anak, tama si Pedong. Ang layo na ng ugali mo sa noon. At hindi ko akalaing magagawa mong pumatay ng tao. Wika ni Mang Hunyo. Kinakailangan kong gawin ang bagay na yon para magsilbing aral sa lahat na hindi dapat ginagamit ang kanilang kakayahan sa panlalabang sa iba. Alam niyo po yung bagay na yon higit kanino man. Dahil mula po kayo sa angkat ng mga babaylan. Tugon ng binata. Muling lumingon ang kanyang ama at nagsalita. May punto ka, Beron. Pero hindi kailangan umabot na papatay ka para lang patunayan ito sa lahat. Matapos magsalita ay umalis ito ng bahay. At dahil sa kaganapan, hindi na muna tumanggap ng pasyente si Beron. Pinili nitong mapag-isa at pagnilayan ang mga sinabi ng ama. Nagtungo ang binata sa loob ng gubat. Naganap ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng banyos. Habang abala sa pamimitas at paghahanap ng mga halamang kailangan, bigla na lang nakarinig ng sigaw si Beron. Pinakiramdaman niya ng mabuti ang paligid upang malaman kung saan nagmumula ang tinig ng babae. Alam niyang walang ibang makakapunta sa lugar kung hindi siya at kanyang mga kaanak dahil binabantayan nito ng elemento. Alaga ito ng pamilya ni Beron at inilagay nila ang nilalang sa lugar upang mabantayan ang mga halamang gamot na doon lamang makikita. Tuloy lang sa paglalakad ang binata at sa bawat pagakbang, papalapit siya ng papalapit sa pinagmumula ng sigaw at sa hindi kalayuan nakita niya ang grupo ng kalalakihang may hila-hilang dalawang babae. Pinagmasdang mabuti ni Beron ang kalalakihan at dito niya napagtanto na hindi pangkaraniwan ang mga tao. Maging ang dalawang babae ay iba din ang kasuotan. Nanatiling nakamasid si Beron nang may magsalita sa kanyang likuran. Hindi mo ba tutulungan ang dalawang engkantong yon? Gagawin silang hapunan ng mga balbal kung hindi ka kikilos, bata. Wika ng monghe habang nakaupo sa isang punso. Umiinom pa ito mula sa hawak niyang maliit na banga. O manong monghe, kayo po pala. At teka, bakit po kayo nandito? Hindi ba bawal sa inyong umalis ng walang kasama? Tanong ni Beron. Ang taong ito ay ang binigyan niya ng tubig at pagkain. Hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura dahil sa mahaba nitong balbas at suot na malaking kwintas na gawa sa bato-omo. Hindi na mahalaga kung anong ginagawa ko dito. Yung tanong ko ang sagutin mo, wala ka bang planong tumulong? Muling wika ng monghe. Umiling si Beron at tumugon. Hindi na po, manong. Ayoko pong makisali sa gulo ng kabilang dimensyon. Mahirap pang himasukan ng mga bagay na wala tayong kinalaman. Ngumiti ang monghe at muling nagsalita. Sa pagkakataong ito ay tila kinukonsensya niya ang binata. Walang kinalaman. Naririnig mo ba ang sarili mo, bata? Para saan at tinawag kang babaylan? Yang hawak mong tungkod, para kanino ba yan? Para lang ba sa pansarili mong interes? Kung ganyan ang magiging rason mo, aba masasabi kong nagkamali ang lolo mo sa pagpili sa'yo. Wika ng monghe. Ang totoo, manong, hindi ko ginusto ang kapalarang to. Kaso wala na ako magagawa eh. Nakatadhana ako para maging tagapagmana ng lolo ko. Hindi ko pwedeng tanggihan ang tawag ng tungkulin sa aming angkan. Tugon ng binata. Yun naman pala eh. E ano pang inaantay mo? Bahagi ng tungkuling nakaatang sa'yo ang tumulong kahit pa mga elemento ang nangangailangan. Isa kang tagapamagitan, kaya alam kong may kapangyarihan na mga kagaya mong pigilan sila
At ang totoo, tungkulin mo yan. Nilingon ni Veron ang grupo at nakita niyang medyo malayo na ang mga ito. Nang muli siyang tumingin sa monghe, wala na ito sa kinauupuan. Ngunit naiwan ng banga at punong-puno ito ng alak na gawa sa isang uri ng prutas. Kinuha ito ng binata at hinabol ang grupo. Nang maabutan niya ang mga ito ay kaagad niyang kinuha ang kanilang atensyon. Sandali lang mga kaibigan. Mukhang abala kayo Maaari bang magtanong? Naliligaw kasi ako Pwede niyo bang ituro sa akin yung daan palabas? Wika ni Veron. Ngunit sa halip na tumugon ay sinugod siya ng mga ito. Hinayaan niyang makalapit ang isa at mahuli siya. Huwag mo kaming pinaglololoko. Alam kong walang pangkaraniwang tao ang maaaring pumasok sa gubat na to. Kaya sabihin mo sa amin kung sino ka. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Agad inihagis ni Veron ang maliit na banga. Umagaw ito ng atensyon ng iba pang kasamahan ng lalaki. Malakas talaga ang pangamoy niyong mga aswang Ngunit may kakitira ng utak. Walang ano-ano ay biglang nangisay ang aswang. Nakita na lamang ng kanyang mga kasamahan ng isang malaking itim na ahas. Gumagapang ito sa katawan ni Veron papunta sa kamay. At nang makarating sa palad, kusa itong naging tungkod. Umangil ang mga natitirang aswang dahil alam nila kung sino ang unang nagmamay-ari ng tungkod ng ahas. Lumapit kay Veron ang isang binata na halos kasing edad niya lang. Hindi ba't yan ang tungkod na pagmamay-ari ni Ulan Imoy? Walang nakahawak ng gamit na yan maliban kung... Teka, huwag mo sabihin. Tama ka. Hayaan mo ko magpakilala. Ako si Veron, mula sa mahabang linya ng mga babaylan, mula sa lanton ni Ulang Imoy ng Sibalom. At nandito kayo sa teritoryo ko. Ang lakas ng loob yung pasukin ng tahimik na lugar na to at gambalain ng mga naninirahan dito. Tugon ni Veron. Bahagyang napaatras ang aswang dahil sa mga nalaman. Alam nilang wala silang laban sa teritoryo ng isang babaylang may gabay na itim na ahas. Wala kaming ginagawa sa'yo. Napadaan lang ang grupo ko sa lugar na to. Kaya hanggat maaari, hayaan mo kaming makalagpas para hindi na lumala ang lahat. Wika ni Maximo. Napatingin si Veron sa dalawang inkantong bihag nila. Teka, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ka man lang nagpakilala. At nasa loob ka pa ng teritoryo ko. Hindi ba kabastusan yun? At saka hindi nga ba kayo nanggugulo? Anong tawag niyo sa dalawang inkantong yan? Biglang namuo ang pawis sa noo ng aswang at halata sa boses nito ang takot. Maximo, sa kayong dalawang inkanto, bihag namin sila mula sa kabilang bundok at saka... Hindi na naituloy ng aswang ang sasabihin dahil bigla siyang tinusok ni Veron ng tungkod sa tiyan, dahilan para mamilipit ito sa sakit. Sinungaling ka. Huwag mo kong gawing mangmang sa sarili kong dome, Maximo. Ang dalawang dalagang yan ay alaga ng lolo ko at alam kong dito sila nakatira sa gubat. Kung gusto mong makalabas ng buhay sa lugar na to, kalagan niyo sila. Tugon ni Veron habang itinataas ang kanyang kamay. Napatingin sa paligid ng mga aswang dahil nakarinig sila ng kaluskos mula sa likod ng makapal na damo. Hindi mo alam ang kabuuan ng mga pangyayari, kaya huwag kang makikialam. At titiyakin ko sa iyong sa oras na patayin mo ko, malalaman ito ng aking ama at magkakaroon ng malaking kaguluhan. Wika ni Maximo. Napangiti na lang si Veron sa sinabi nito. Malaking kaguluhan. At ano naman ang gagawin niyo? Muli kayong manggugulo sa mga tao. Sa tingin mo,
Hahayaan ba ng angkan ko na muli kayo magasik ng lagim? Pwes nagkakamali ka. Kung ano man ang gusto niyong gawin, hindi ako natatakot sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa ating channel. At muli maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Paalam.